Ito, for the reference dun sa mga nagtatanong sa atin. Ayan, huwag kayong magugulat sa makikita nyo dito sa loob ng box na to. Ito yung itsura nya. Ayan. Ayan yung iba't ibang klaseng wiring na nakita natin. Ayan yung relay nya, nakabalot ng plastic. Sobrang busy natin sa shop. Dinala ko na dito sa apartment yung supposed to be flex natin about dun sa electrical harness natin or dun sa MDLN horn natin. Ipapakita ko sana sa inyo yung difference nung mga na-extract natin na harness or yung wiring dun sa mga motor na nire-rewire natin. Kaya lang, ayun, sobrang dami ng tao lagi sa shop, wala tayong time mag-video, kaya ito, dinala ko na lang dito sa apartment yung mga wiring na nakuha natin. At the same time, yung mga harness natin na ginawa natin for ATV 160, dinala ko na rin dito sa apartment para ipakita sa inyo. Ito, tingnan ninyo. Ito, for the reference dun sa mga nagtatanong sa atin kung bakit ganito yung price natin, bakit mas mahal yung mga packages natin about sa mga electrical installation natin. For example, yung busina and MDL tsaka aux light. Ito, ipapakita ko sa inyo yung difference ng harness natin or yung difference ng wiring natin, compare natin sa ibang mga gawa. Ito, ang laman ng box na to ay yung mga na-extract natin na wiring sa iba't ibang motor. Konti lang naman kasi yung iba na itapon ko na. Yung iba tinabi ko talaga para dito maipakita ko sa inyo kung ano yung kaibahan natin dun sa mga wiring na nakikita natin. Teka lang, buksan ko lang ha. Hirap magbukas nitong Zenlo box na to pag isa lang yung kamay mo. Wait lang. Ayan, huwag kayong magugulat sa makikita nyo dito sa loob ng box na to. Ito yung itsura nya. Ulitin ko, sa iba't ibang motor natin to nakuha, hindi lang sa isang motor. Ayan. Ayan yung iba't ibang klaseng wiring na nakita natin or na-extract natin. Ito, for example, ito, ayan yung relay nya, nakabalot ng plastic. Ang purpose niyan para hindi siya pasukin ng tubig. And then, nakabalot din siya ng electrical tape. Tapos, yung pinaka-wire nya, ito. Ayan na yung pinaka-wire nya. Para sa kaalaman ng lahat, hindi ko yung ginulo, hindi ko yan sinadyang magulo para ipakita sa inyo. Ganyan talaga itsura nya. Pinagpuputol ko na lang yung ibang mga wire kasi kailangan natin putulin kasi tinatanggal naman natin. Ayan yung wire. Pansinin nyo yung wire nya, halos iisa lang yung kulay. Tapos dito may ibang kulay brown. Hindi ko alam kung brown to or dating pula. Pero ayan yung kulay nya. Ayan yung kulay ng mga wire nya. Dito, ayan, pula and brown lang yung kulay ng wire nya. Okay, tapos na tayo dito sa isang harness na to or sa isang wiring na to. Hindi naman natin matatawag na harness yung ganitong klase. Kasi parang ano lang naman siya. Parang regular wiring lang. Okay, next naman natin dito, ito. Ayan. Ito naman, not sure kasi isang peraso lang to, hindi ko na matandaan. Same lang ng relay din, yung transparent. Ayan. Transparent relay. Siguro sa ano to, kung hindi ako nagkakamali, ito ay wiring para sa busina. Kasi mag-isa lang yung ano yung relay na nakuha natin dito. Tapos pansinin nyo din yung wire nya, common lang din. Halo-halo yung kulay ng wire. Green, red, and black. So, ayan lang. Ayan lang itsura nya. Another type ng harness, ito. Ito natatandaan ko to. Kasi dun to sa isang ADB na nirewire natin. ADB 160. Ito yung relay na to. Ito yung common na lagi natin nakikita sa mga installation ng horn and MDL or aux light. Kung mapapansin nyo, ito transparent. Ito transparent din to, may balot lang na plastic. Ito naman yung mga pre dun sa mga busina na binibili nila. Ito natatandaan ko talaga,
para sa ilaw, itong dalawa na to, high and low. Tapos ito yung para sa busina. Ayan yung itsura ng wire nya. Tapos yan nga pala, yung socket na to, ito rin yung mga kadalasang pre. Ito yung mga kadalasang pre na kasama sa mga binibili nating ilaw. For example, bumili tayo ng MDL. Ayan, may pre na dalawang relay, tapos may dalawang socket na libre din. Hindi ko na nadala yung splicer ko, hindi ko na may papakita sa inyo kung ano yung quality ng wire nitong pre na to. Pero dito naman sa ibang part, magagandang klaseng wire naman yung ginamit. Pero ayan yung itsura nya. Ito, sana maintindihan nyo kung bakit ko to pinapakita sa inyo. Hindi tayo nangahamak ng gawa ng iba. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo yung difference ng gawa natin dito sa JR Motoworks, yung difference ng quality natin, yung difference ng workmanship natin pagdating dito sa electrical wiring natin. Wala nang laman. So ayan, nakita nyo naman yung mga wiring na na-extract natin dun sa iba't ibang motor. Hindi lang yan, ano lang to, kaunti lang to. Kasi mostly ng ganito, basura na natin yan. Tinatapon na natin diretso kapag tapos natin mag-rewiring. Pero for this purpose lang, para sa video na to, inipon ko yan. Mga 3 motor lang to. 3 motor lang yan. Kaya, yun lang yung naipakita natin sa inyo. Ngayon, ito, ipapakita ko naman sa inyo yung gawa natin dito sa JR Motoworks. Yung gawa natin na harness dedicated for ADB 150, ADB 160, tsaka PCX 160. Meron din naman tayong iba't ibang harness. For example, sa Aerox NMAX, meron din tayo dyan. Sa ATR 160, yung QJ motor, meron din tayong harness para dyan. Meron din tayong harness dun para sa, ano bang motor yun? Ayun, meron din pala tayo sa Pecon, tapos dun sa Bristol 160. Meron din tayong mga harness para dyan. Ngayon, dito naman sa next part ng video natin, ipapakita ko naman sa inyo yung mga harness na specially made by JR Motoworks. Eto, sabi ko nga sa inyo kanina, dinala ko na dito talaga yung mga harness sa apartment natin para mabuo lang natin yung video na to. Ito, nilagay ko lang sa plastic kasi wala naman talaga tong box. Binabox lang namin to kapag may nag-order sa amin sa Shopee or sa Facebook. Ayan, kapag nagpapadala tayo sa iba't ibang lugar. Kaya nga pala, shoutout dun kila sir na taga Real Quezon na bumiyahe pa talaga from Real Quezon. Nagkotse sila kasi nabaklas na nila yung motor nila. Kaso naisip nila na bumili na lang ng harness dito sa shop natin. Kaya dumiretso sila dito sa shop natin. At ayun, napagbentahan din natin ng harness tsaka yung RM bracket. Okay, proceed na tayo dito sa next part ng video natin. Ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang harness natin, iba't ibang setting, iba't ibang gamit. Mag-umpisa muna tayo dito sa pinakasimple lang. Ibaba ko lang yung plastic. Okay? So, ito yung pinakasimpleng harness natin. Makikita nyo dito, meron siyang dalawang relay. Ito ay para sa high and low. Ayan, napakasimple lang yan. Kung MDL lang ang ikakabit natin, ito yung ginagamit natin. Pansinin nyo, mula dito sa relay na to, ito, pababa yan, papunta sa battery. Naka-direct battery tayo, ground sa battery, tapos yung socket na to, meron siyang partner dito na fuse holder or yung fuse box na tinatawag natin na nakakonect din sa battery, sa positive. Tapos itong green na to, kung nagtatanong kayo kung meron ba tayong cut, splice, or yung peel na tinatawag sa mga stock wiring ng motor natin, wala. Kasi ito, nakatap to dun sa main fuse box ng mga motor natin. Gumagamit tayo ng fuse top or yung fuse top adapter na pinapakita namin sa inyo last time. Ulitin ko, ito yung pinakasimple na harness natin. Walang kakalat-kalat. Sobrang organized ng latag ng wire natin dyan. Dito naman mapapansin nyo yung mga socket natin, yung mga terminal. Ito sa taas, ayan yung para sa switch natin. Yung power ng switch, tapos yung blue yung high,
And then yung yellow, yan yung low natin. Dito naman, kung mapapansin nyo, magkaparehas yung kulay. Ibig sabihin, wala yung polarity. Kasi ito ay switch natin para sa passing light. Dito naman sa baba, kung mapapansin nyo, may ground na to. Tapos ito, may blue rin, tsaka yellow. Ibig sabihin yan, yan yung high and low. Ito na yung output. Dito na magkoconnect yung ballaster ng mga MDL natin. Kung meron. Kung wala, ganun din naman. Dito pa rin siya lalabas. Ito yung output natin. Magmula dito sa switch natin, pag nag-trigger siya, papunta na siya dito sa ating output. Okay? So, okay na to. Yung basic natin, yung basic harness natin, applicable to dun sa susunod natin na harness. Ito, papakita ko. Tandaan nyo, dalawa yan. Ito na yung next harness natin. Kung mapapansin nyo na, tatlo na yan. Ibig sabihin yan, meron na siyang additional function. So, yung kanina, high and low. Ito, meron na siyang horn, high and low. Tapos, pababa dito sa battery. Ayan. Andito na yung mga terminal ng busina natin. Yung dalawang loud, for example, PIA. Syempre, dalawa yun. And then, yung ating stock horn dito. Kasi naka-dual horn setup to. Switchable for stock and loud horn. Dito, mapapansin nyo, may terminal din dito ang dalawa. Same color. Ibig sabihin, walang polarity. Ito yung trigger ng ating busina. Tapos, pababa, same concept pa rin. Dun sa pinakita ko sa inyo kanina. Ground. Saan yung ground? Ayan. Hindi ko pa pala na sharing tube to. Ay, hindi ko pa siya nainit. Ito yung ground natin. Tapos yung green natin, ayan yung ating after ignition power. Tapos dito sa dalawa, kung napapansin nyo, may nadagdag na kulay. Yung blue ay para sa horn. Yun yung main ng horn natin. Yung pula, yan naman yung ating main ng MDL. Balik tayo dito sa relay sa taas. Same lang yung kanina. May passing, tri-switch, tapos output. Dito naman sa isang line na to, meron tayong nilagay dyan na abang para din sa busina. Kasi minsan, kapag naka-snail type tayo, dito for example, PIA, nagkaroon ng problema, nabasa, na-sprayan ng pressure washer, magpapalit tayo ng bago, tapos nag-decide na si customer na palitan natin ng Bosch Europa para syempre waterproof na, di ba? So ayan, magagamit na natin yung isang Europa dito, tapos yung stock pa rin, nandyan pa rin. And then dito sa taas, magagamit na natin yung abang natin dito for Bosch Europa. Dito naman, may na-add tayo dito na function. Ito naman ay para dun sa ating selector or yung ating hollow switch. Yung hollow switch natin, ginagamit natin yun for selection ng ating stock or loud horn. And then dito sa part na to, ito naman yung ating quick release for combo lights. Yung combo lights natin, ang ibig sabihin yan, kapag nag-press tayo ng loud horn, sasama yung ating MDL. Pag hinugot natin itong socket na to, made-deactivate siya. Pag binalik natin, ma-activate siya. Ito yung mga basic harness natin. Madadagdagan lang ng madadagdagan to kung mag-add tayo ng ilaw or function. Okay? So, maliwanag yan. Next natin, papakita ko ulit sa inyo yung ating another harness. Ilagay ko na din dito yung ilagay ko na din dyan yung dalawahan. Isama ko na dito yung dalawahan para ayan, natatandaan nyo. Ulitin natin, recap natin. Ito yung dalawahan. Ang function niyan ay high and low lang, tapos passing. Dito naman, tatluhan yung relay natin dito. Ang function nito ay high and low, passing, tapos may horn na siya, dual. And then meron pa siyang abang para sa Bosch Europa. Okay, next. Ang next natin na harness ay may dalawang gamit. Yung mga function niya, same lang dun sa tatluhan. Same lang siya. Bali, ang na-add lang dito ay yung ating switch. Okay. So, balik tayo dito. Kung mapapansin nyo, 4 na yung relay niya. 1, 2, 3, 4. Ito ay
busina, low, high, and dual color. Pwede yang gamitin sa ganun. Kasi yung ibang mga MDL natin, meron siyang function dun sa baluster niya na mayroong solo white, solo yellow, tapos yung combination, yung white and yellow na magkasama. Pwede natin gamitin to. And then, applicable din siya sa Night Ranger. Yung TDD Night Ranger, yung mayroong 7 modes na sinasabi. So, ulitin ko, horn, tapos low ng Night Ranger na yellow, low ng Night Ranger na white, tapos yung kanyang spotlight, yung sobrang lakas na ilaw ng Night Ranger. So dito, ang kinaibahan lang dito, dadagdagan lang yung sa switch nya. Yung kanina, ito lang, high and low lang, nagkaroon siya ng another color dito. Naging 4 na. Syempre, naging 4 yung input natin. Pagdating sa output natin, magiging 4 na rin siya. May ground, may green, may blue, may yellow. Pagdating dito sa baba, almost the same na lahat ng harness natin kapag nagkakaroon na tayo ng busina. Almost the same na lang din yan. Ito. Pare-parehas na lang yan. Yan. Nagkakaiba na lang tayo dito sa switches natin. At the same time, yung mga harness na to, ayan, lahat na sila merong abang para sa Bosch Europa. Hindi na tayo mahihirapan pag mag-upgrade tayo ng bagong busina. Okay, so yan yung tatlo nating harness. Ulitin ko, applicable yan for ADB 150, ADB 160, tsaka PCX 160. Okay, for the last harness natin, ito medyo komplikado na to. Mas dumadami na yung ano natin, mas dumadami na yung relay natin. Pero yung function niya, parang nagsasama-sama lang din. Okay. Last na harness natin. Ito, 6 na to. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isa-isain natin yan. Ito, para sa busina. Yung pangalawa, tsaka pangatlo, ito yung para sa high and low ng MDL. Ibig sabihin, itong dalawa na to, parang ito lang yan. Yung dalawahan dito. Okay? Tapos yung tatlo na to, 1, 2, 3. Parang ito lang din yan, yung tatluhan dito. And then, yung ito, yung last na tatlo dito, 1, 2, 3. Tapos yung una, horn. Tapos itong tatlo sa dulo, parang ito lang din yan. Yung apatan. Ibig sabihin, kung meron tayong Night Ranger tsaka horn, ito yon. Horn, tapos Night Ranger dito sa dulo. Tapos itong dalawa, ito naman yung sa MDL natin. Ibig sabihin, itong 6 na to, parang combination lang nitong tatlong harness natin na to. Ayan, parang combination lang siya. Ang wala lang tayo dito kasi yung solo na horn. Hindi naman kasi tayo gumagawa ng solo na horn lang. Mostly na ginagawa natin, naka-combine talaga kasi halos lahat ng gusto ng customer natin, siyempre, may horn na tapos meron siyang Oxlite or MDL. Ayun yung mostly na ginagawa natin. Pero, pag may nag-walk-in sa atin na gusto magpakabit lang ng horn, ayun, yun lang ginagawa natin on the spot na. Pero, wala talaga tayong naka-ready na horn lang kasi sabi ko nga sa inyo kanina, kadalasan halos 98% ng kinakabit natin na mga harness kasama na yung busina. Okay? So, maliwanag yan. Ang mga function nito, ulitin ko, pagdating dito sa baba, same na lang din yan. Ayan. Loud horn tsaka stock horn, tapos yung kanyang trigger. Pagdating dito sa baba, sa battery, halos ganun na lang din yan. Nadadagdagan lang tayo ng nadadagdagan. Depende sa dami ng relay dito. Ang pinakamarami nating relay ay ito, yung 6. Kasi mayroon na tong meron na tong iba't ibang gamit. For example, horn, as is na yan. Yung dalawa dito, kahit anong MDL ang gamitin natin, basta high and low lang yung papaganahin natin, pwede yan. Pagdating naman dito sa tatlo, pwede na dyan yung Night Ranger, X7, M5, lahat ng malalaki ng ilaw pwede natin ilagay dito sa tatlo na to.
Ang output niya naman, ayan, kung mapapansin nyo, hiwalay. May color coding yan. May color coding yung mga wire natin. At the same time, yung mga terminal natin, color coded dyan. Siya nga pala, munti ko na makalimutan. Diba kanina, binanggit ko yung mga wire. Mga wire dun sa, ito, yung mga pinakita ko sa inyo kanina na mga harness. Or yung mga wiring na tinanggal natin. Gusto kong ipakita sa inyo yung mga wire natin. Kasi uniform yan. Kung mapapansin nyo dito sa harness na to, ayan yung kulay niya. Yellow, black, tapos blue, black. Pagdating naman dito, yellow, black, blue, black, green. Green din yan. Ang point ko, yung mga harness namin na ganito, naka-standard yung kanyang mga kulay or yung mga color coding ng mga wire natin. Kahit dito, yung horn natin, malalaman ko na horn to, itong blue. Yung MDL natin, malalaman ko itong pula. Tapos yung power ng ating mga switches, malalaman ko itong green. Tapos syempre yung ground kulay itim. Same lang yan dito. Pagdating dito, nadagdagan lang siya. Ground. Tapos ito, after ignition, MDL, another MDL, tapos horn. Ayan, makikilala natin siya. Kasi kaya natin ginawang uniform yung mga wire niyan or yung mga color coding ng wire na yan kasi kagaya kanina, example lang from Real Quezon, kung magkaroon ng trouble yung binili niyang harness sa atin, madali nating makikilala yung mga wire kahit online lang yung troubleshooting natin kasi kadalasan kapag nagkaka-trouble yung nag-i-install, syempre hindi naman nila kabisado, nagpapa-assist sa atin, madali nating na-assist yung problema nila kasi kilala natin yung mga wire natin. Ayan, malalaman agad natin na loud horn yan, malalaman agad natin na stock horn yan. Kahit dito sa mga switch natin, ito kilala ko na, passing to, passing switch. Ito passing switch. Ito passing switch. So naka-standard tayo. Hindi labo-labo yung gawa natin, hindi labo-labo yung wiring natin. Dito example, hindi natin makikilala. Hindi natin makikilala yung wire kung ano yung function niya, ano yung supply niya, ano yung function ng wire na yan. Hindi natin makikilala kapag ganitong style ng wiring. Kaya sa mga nagtatanong or nagko-comment na mahal yung wiring natin, ayan, pasensya na po kayo. Ang wiring po natin ay ginagawa natin ng maayos, standard, tapos syempre maintenance friendly po tong mga to. Maintenance friendly tong mga harness na ginagawa natin. May kamahalan man, at least meron kayong peace of mind, tapos confident kayo sa wiring na ikakabit sa mga motor ninyo. Ayan, kung may nakalimutan man ako sabihin, ihahabol ko na lang sa mga next vlog natin. Sa ngayon, ayan yung flex natin. Ito yung video na isasama natin dito sa vlog na ine-edit natin. Ayan yung vlog na ine-edit natin. Kasama yung kasama tong video na to dito sa vlog na to. Siningit ko lang yung paggagawa nito para mailagay na natin siya dito.